ang kalaban ng kabutihan ay ang pagiging walang pakialam. The enemy of the good is indifference. Sabi nga po, kaya daw po laganap ang kasamaan sa mundo. Kasi ang mga mabubuting tao, walang pakialam o ayaw kumilos kapag merong masamang nangyayari. The reason why evil exists in the world and continues to put itself forward is because good people do nothing. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus entered the synagogue. There was a man there who had a withered hand. They watched Jesus closely to see if he would cure him on the Sabbath, so that they might accuse him. He said to the man with the withered hand, "Come up here before us." Then he said to the Pharisees, "Is it lawful to do good on the Sabbath rather than to do evil, to save life rather than to destroy it?" But they remained silent, looking around at them with anger and grieved at their hardness of heart. Jesus said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was restored. The Pharisees went out and immediately took counsel with the Herodians against him to put him to death. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Wednesday na naman, magkakasama na naman tayo dito sa dambana ng Ina ng Laging Saklolo para magbigay ng panalangin at pagmamahal sa ating mahal na Ina. My dear friends, before a doctor will get to practice his or her profession, the doctor would first have to make an oath. Ang tawag po sa oath na ito, o pangako ng isang doktor bago siya mag-practice sa kanyang pagiging doktor, ay Hippocratic Oath. Ano itong Hippocratic Oath? Simple lang po ang formulation niya, I will not harm. Mangangako ang doktor na sa kanyang paglilingkod, hindi siya mananakit. Kaya nga po mga kapatid, for sure naririnig natin to, pag meron pong doktor na gumawa ng maling procedure, siya po ay automatic nakakasuhan ng medical malpractice. Because that doctor failed to live out the oath, I will not harm. Sa tingin ko mga kapatid, itong pangakong itong I will not harm, hindi ako mananakit, ito ay pangako na hindi lamang para sa doktor, kundi sa ating lahat, mga deboto ng Ina ng Laging Saklolo. Whether you are involved in any profession, whether you are in the family, lalo na po kami mga pari at mga brother, dapat po yan ang ating promise. I will not harm. Hindi ako mananakit. And my dear friends, sa ating gospel reading ngayon, narinig natin isa na namang engkwentro ni Jesus kasama ang tinatawag nating mga scribes and Pharisees, experts of the law, na alam kung ano ang dapat na gawin sa batas. And for those who are attending daily mass, this is the second day which we see Jesus going against the Pharisees on what? Against the law of the Sabbath. Sa Sabbath law po kasi, ayon po sa tradisyon ng mga Hudyo, may mga bagay pong bawal na gawin. Share ko lang po sa inyo nung nasa Holy Land po ako. Sabbath day po noon, habang ako po'y pabalik sa aking room, there was someone who was running after me, calling me. At alam niyo po, bakit daw? Kailangan ko raw pumasok sa loob ng kanilang room kasi kailangan kong i-switch off yung switch ng kanilang ilaw. Sabi ko, bakit? Kasi po, bawal po sa Sabbath law
ang magpindot o mag-switch off ng lights. Iba ang kailangang gumawa. And my dear friends, curing and healing is prohibited in the Sabbath law. Ang daming araw sa isang linggo. Gawin mo yung paghihilom at pagpapagaling, hindi sa araw ng pamamahinga. But here, in our gospel reading today, there was a man with a withered hand. Tao na merong kamay na naaagnas. At si Jesus gustong ituro sa mga Pharisees, I will not harm, whether it is on a regular day or the Sabbath day, you should not harm, rather, you should bring forth healing. At anong ginawa ni Jesus? Magaling din siya eh. Kapag magpapagaling ka, dapat maglilay ka ng hands, maglalagay ka ng oil, etc. Pero ang ginawa ni Jesus, sabi niya, stretch out your hand. Ang pag-stretch mo ng hand ay hindi po considered na work. Kasi lahat naman tayo nag-i-stretch ng kamay natin, hindi ba? Pero dito pinakita ni Jesus, ano ba ang dapat natin gawin? Hindi lang tayo iiwas na makapanakit, kundi gagawa dapat tayo ng mabuti. It is not enough to avoid doing harm. We must first and foremost do good. Sa pagninilay natin, 3 kataga na merong salitang good. Madaling tandaan. Number 1, good intentions are not enough. Hindi po sapat na meron kang magandang intensyon. The Pharisees had a good intention. They want to preserve and keep holy the Sabbath day na sinabi po sa 10 Commandments. Pero ano bang mas matimbang? Ang magpahinga o ang gumawa ng mabuti? Sapagkat pangalawang kasabihan, doing good is done every day. Do good all the time. Sapagkat ang paggawa ng mabuti, ginagawa sa lahat ng araw kahit sa araw ng pamamahinga. Hindi dapat magpahinga ang paggawa ng kabutihan. There is no rest day for doing good. Which brings us to the third saying. What is the enemy of the good? Ano po ba ang kalaban ng kabutihan? Siguro iniisip natin kasamaan. Hindi po. Ang kalaban ng kabutihan ay ang pagiging walang pakialam. The enemy of the good is indifference. Sabi nga po, kaya daw po laganap ang kasamaan sa mundo. Kasi ang mga mabubuting tao walang pakialam o ayaw kumilos kapag merong masamang nangyayari. The reason why evil exists in the world and continues to put itself forward is because good people do nothing. At ang deboto ng ina ng laging saklolo, hindi lang tayo merong mabuting intensyon, kundi meron din tayong mabuting kilos. Ang deboto ng ina ng laging saklolo, gumagawa ng kabutihan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng tao. At ang deboto ng ina ng laging saklolo, hindi pwedeng walang pakialam. Kailangan pag nakita ang sitwasyon na kailangan gumawa ng mabuti, gagawin niya. Hindi pinapagpabukas ang paggawa ng mabuti. As we continue our celebration, let that be a personal promise that we should have. Hindi lang, I will not harm, but I will do good. And a devotee of the Mother Perpetual Help will do good always, at all times, to all people. A devotee of our Mother Perpetual Help does not only have good intentions, but also, more importantly, good actions. And finally, a devotee of our Mother Perpetual Help is not indifferent. Ang tunay na deboto, hindi pwedeng walang pakialam. Dapat may mabuting hangarin at mabuting pagkilos.
at gumagawa ng kabutihan sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Amen.